Parang sinusubok mo ang kapalaran mo kapag pumasok ka sa pinagmumultuhang kulungan. Pero ang ginising ng imbestigador na ito ay tiyak na gatong sa iyong bangungot. Noong Hunyo 17, 2021 mag-isang naglakad si Crisel Luna, isang explorer, sa mga pasilyo ng isang notorious na abandonadong kulungan. Punong-puno ng tensyon ng paligid, mabigat ang atmosfera ng kamatayan nakakulong sa konkretong pader. Pero pagpasok niya sa isang silid, biglang nagbala ang impyerno. Gusto kong magtanong at naglalakas loob gawin ito kahit mag-isa sa lugar na ito. Ay! Diyos ko! May nakita akong tumakbo! Sa lugar na ito. Sa lugar na ito. Tingnan mong maigi ang basag na bintana sa likod, mula gilid hanggang kabila, may itim na nilalang na parang uling na humagibis na tila lumilipad sa nakakahilong bilis. Sa totoo lang, sobrang bilis nito, kaya halos hindi mo mapansin. Pero ang reaksyon ng matinding takot ni Crisel ay nagpapatunay na totoong-totoo ito. Pero hindi dyan nagtatapos. Nakita niyo na ba? Ipapakita ko sa inyo. Ay! May tumatakbo doon. Pupunta ako. Sana nakita niyo, ipapakita ko sa inyo. Ay! May tumatakbo doon. Pupunta ako. Ipakikita ko sa inyo. Ipakikita ko sa inyo. Pag na-edit na nila ang video at nilagyan ng bilog, makikita ninyo ang nakita ko sa kamera ko. Grabe! Hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko alam kung yun ba ay ang bata. Hindi ko alam kung ano. Ibang bagay yun. Sigurado akong hindi tao. Kasi walang tao dito. Ilang segundo lang ang lumipas, habang sinusubukan niyang intindihin yon, bumalik ang anino. Sa pagkakataong ito, tumawid siya sa kabaligtarang direksyon, naglalakad na parang nagyayabang, sinisiguradong nakikita siya ng kamera. Nilalang na anino, nakakulong sa sariling walang hanggang selda. Nakakagulat, nagkaroon ng lakas ng loob si Crisel na magpatuloy sa paghahanap, pero nawala na ang anino. Sana'y di na siya bumalik sa kulungang iyon dahil nandun pa rin ang nilalang na naghihintay sa kanya. Walang nakakaalam sa sumunod na nangyari. Ito ay isang kaso na hindi na kailangan ng mga multo, anino o demonyo para maging nakakatakot. At minsan, ang pinakamasamang bangungot na maaari mong maranasan ay totoong totoo at maaring nasa likod mo lang. Nakuha ng sunod-sunod na mga kamera ng seguridad sa China ang isang babaeng mag-isa habang naghihintay ng elevator. Mukhang tahimik ang lahat. Sa likod niya ay may isang lalaking karaniwang itsura. Pero ituon mo ang tingin mo sa mga paa ng lalaking ito, pansinin mo kung paano dahan-dahan, sa lubos na katahimikan, unti-unti niyang nilalapit ang sarili niya, papalapit ng papalapit. Bigla niyang iniunat ang kamay at hinawakan ang likod niya. Pansinin mo kung paano siya natigilan. Yung takot na hindi mo alam kung sinong nasa likod mo o kung ano ang kaya nang gawin sa isang saradong lugar. Kahit wala siyang malubang pisikal na pinsala, ang paglabag sa kanyang espasyo at masamang intensyon ay talagang nakakakilabot. Ginugugol natin ang buhay sa paghahanap ng halimaw sa langit, sementeryo o abandonadong bahay. Minsan nakakalimutan natin na ang mga totoong demonyo ay kasama natin. Humihinga ng parehong hangin natin, naghihintay, matiisin sa oras ng ating pinakamalaking kahinaan. Naramdaman mo na ba na may nakatitig sa batok mo kapag nag-iisa ka? Yung pakiramdam na parang may nakamasid sa'yo. Si Sarah Serendipity ay nag-upload ng isang video noong ika-12 ng Marso 2026 na nagpapatunay sa ating pinakamatinding takot. Noong gabing iyon nakaramdam si Sarah ng bigat na presensya, kaya kinuha niya ang cellphone at nagvideo sa bintana. Di nagtagal, nakumpirma niya ang lahat ng pinakamasama niyang hinala. Ano yon? Ano yon? Ano yon? Ano yon? Mukha siyang kamay. Isang lintik na mukha.
na may 2 kamay at 1 muka. Ano iyon? Ano iyon? Sa recording, rinig natin ang matinding takot niya at tingnan mo sa salamin sa dilim ng gabi. Makikita ang bakas ng 2 kamay at perpektong hugis ng muka na biglang lumitaw. Nakadikit ang mga iyon mula sa kabila, nakatitig papasok sa loob. Walang duda, nakakabahala talaga ang antas ng detalye. At hindi lang basta mga mansa ito. Isa itong hugis ng tao na nakasilip at ilang sentimetro lang ang layo sa kanya. Minsan, ang lamig, kondensasyon o langis sa balat ay nagpapakita ng lumang bakas. Walang duda na ang timing sa pagkakataong ito ay nakakakilabot. Isipin mo lang sandali, yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo at pagkatapos ng ilang segundo ay makikita mo ang pisikal na ebidensya na lumilitaw sa harap ng iyong mga mata, siguradong hindi ka makakatulog niyan. Pakiramdam mo ba ligtas ka kapag sinasarado mo ang pinto tuwing gabi? Si Sarah, naniniwala rin ba siya? Dadalahin tayo ng kasong ito sa tahimik na residential area sa Estados Unidos. Ang makikita mo ngayon ay galing sa security camera ng kanilang kusina. Karaniwang gabi, simpleng eksena, ngunit malapit nang mabasag ang katahimikan. Tignan mong mabuti. Pumasok si Sarah sa kusina at tila normal ang lahat, pero biglang may hindi pangkaraniwang ingay na bumasag sa katahimikan. Tignan mong mabuti ang reaksyon niya, bigla siyang lumigon na takot at tumakbo palabas ng kwarto. Tumatakbo para iligtas ang buhay niya. Pero mas nakakatakot pa ang mangyayari ngayon. Ilang segundo matapos siyang lumabas, nag-activate bigla ang motion sensor ng bahay kaya naliwanagan ng hardin. Pagkatapos, mapapansin mo sa bintana ang figurang nakaitim na sa pilitang sumisiksik paloob. Nakatakip ang kanyang muka kaya di natin alam ang edad, ekspresyon o intensyon niya. Nag-iwan ng libu-libong netizen na natulala ang video na ito. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Sarah at nagpatuloy sa pag-upload ng content. Pero nanatili ang tanong, gawa-gawa lang ba ito? O baka naman tangkang pagnanakaw. Minsan, mas nakakatakot ang walang dahilan na kasamaan ng tao na sumisira sa ligtas mong tahanan kaysa sa mga multo. Anong gagawin mo kung may aninong pumasok sa bintana mo? Sagot sa komento. Walang duda, ang tahanan dapat ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Minsan, nabubuksan ang mga pintuan patungo sa di kilala sa mga di inaasang lugar. Noong Marso 2013, naranasan ng YouTuber na si Dan O, 82 Ifay ang isang bangungot. Pagkagising niya at pagbaba sa kanyang kusina, nadatnan niyang bukas na bukas ang lahat ng kabinet doon. Sumumpa siyang isinara niya ang mga iyon bago matulog at dahil sa takot, kinuha niya ang kanyang kamera. Habang sinasamahan namin siya sa pagre-record, isa-isa niyang sinasara ang mga pinto, hirap na hirap huminga. Sabi niya nagre-record siya para may ebidensya kung may mangyari sa kanya. Pagkatapos niya, plano niyang pumunta sa basement para mag-relax, pero bigla. Ngayon, takot ako. Gusto ko na lang tapusin lahat na ito. Naisip kong i-record ito sakaling may mangyari. At least documented na ito. Sa tingin ko, bababa muna ako para mag-relax at mag-edit sandali. Ay, te! Ay! 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 Kailangan ko itong i-upload. Kailangan ko itong i-upload bago pa may mangyari at wala nang makakita rito. Are! Sa tingin ko nabali ko ang aking bukong-bukong.
Isang basong kristal ang malakas na nahulog at nabasag sa sahig. Napatalon si Dan sa takot, pagkatapos ilang segundo, may isa pang nabasag na baso. Dahil sa matinding takot, biglang tumalikod si Dan at mabilis na tumakbo para iligtas ang sarili niya. Natisod siya at nahulog sa hagdan dahil sa desperasyon at napilipit ang bukong-bukong niya. Lahat ng palatandaan sa dokumentong ito ay nagtuturo sa isang agresibong poltergeist na pag-atake. Biglang tumaas ang karahasan. May nagsasabing gawa-gawa lang ito para sa YouTube. Pero ang biglang pagputok ng tensyon sa ilang segundo ay nakakabigla. Minsan, ang mga abandonadong lungsod ay may mga lihim na ayaw makalimutan. Kung di ka naniniwala, pagmasdan mo itong mabuti, noong Hulyo ng 2023, ang YouTuber na si Christopher Hill mula sa channel na Urbex Hill, nagpasya siyang pasukin ang mga nakalimutang kalye ng mismong Cleveland sa Holton Avenue, na dati ay isang lugar na puno ng mga pamilya at tawanan. Ngayon, para ito ang post-apocalyptic na lugar na nilamon ng panahon at pagkasira. Ang unang hintuan ni Chris ay isang napakalaking abandonadong simbahan. Nakakatindig balahibo na agad ang mga larawan, wasak na mga upuan, mga graffiti na malas ang dating. Ang sahig ay puno ng basag na salamin at malalalim na butas na tila libingan. Bago bumaba sa madilim na ilalim ng lupa, nag-iwan si Chris ng nagre-record na kamera sa unang palapag bilang pag-iingat. Kakaiba ito. Pang-akyat ng hagdan. Naglakad si YouTuber papunta sa basement. Tahimik ang lahat at bigla niyang narinig ito. Sobrang ingay nun. Bukas pa ang pintong ito kanina. At least, tingin ko, hindi naman ito sarado. Ano nakasulat dyan? Isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Isa sa mabibigat na pinto sa itaas ay biglang sumara ng mag-isa. Si Chris ay tulala at di makagalaw. Dahan-dahan siyang umaakyat sa hagdan, ipinapakita ng kamera habang lumalapit siya sa saradong pinto. Ang pinaka-nakakabahala, ang pinto ay papunta sa maliit na opisina na walang bintana. Walang hangin na pumapasok at wala ring ibang labasan. May isang tao o bagay nagkulong doon sa loob para pagmasdan siya. Pero kakasimula pa lang ng gabi, umalis si Chris sa simbahan at pumasok sa mga bahay sa lugar. Sa pangalawang huling bahay, may isang bagay na labis na nakatawag ng pansin niya. Dumaan na siya roon dati at sarado ang pinto, pero ngayon ay bukas na bukas ito. Bukas ang pinto? Hindi naman ganyan dati. Kailangan ko mag-ingat. Pagpasok ni Chris, maggulo ang lahat
kalat, lumang mga kumot, pagkaing hindi naubos. Walang duda na may nakatira doon. Umuusad siya, pabulong habang lumalangit-ngit ang sahig na kahoy sa ilalim ng kanyang mga paa. Tingnan mong mabuti ang mangyayari. Nakakatakot talaga ito. Di ko sure kung pupunta ako sa ibaba. May dumadalay na tubig doon. Ang bigat nito. Hindi ito maaring ligtas. Mabuhay! Wala akong makita na kahit anong katawan dito sa ibaba. Sa totoo lang, mukhang nasa ilalim lang talaga ito ng bahay. Hindi talaga ito isang basement. Nakakatakot pa rin. Pasensya na. I didn't know if I lived there. Mula sa ilalim ng sahig na kahoy na tinatapakan ni Chris, may naririnig siyang mga yapak na di mapagkakamalan. May kung sinong mabigat ang yabag na naglalakad sa ilalim niya. Papalapit ng mabilis, nataranta si Chris at tumakbo palabas sa kalsada. Sa kabutihang palad, nakatakas siya mula sa kung anuman ang naninirahan sa ilalim ng bahay na yon. Pero ang tanong, sino kaya iyon? Mapanganib na palaboy o mas malala pa? Walang nakakaalam sa nangyari pagkatapos. Tinitiya ko sa'yo, siguradong hindi ka pa handa para sa susunod na video na ito. Ilang beses na ba tayong naglakad sa kalsada na hindi napapansin ang nasa ilalim ng ating mga paa? Inilatala ng channel na Griff ang record na ito. Madalas silang mag-explore ng mga lumang pabrika at industrial na pasilidad ng Soviet na nalimutan na. Isang araw, napasya silang siyasatin ang lumang abandonadong lupang militar. Lahat ay mukhang normal. Lupa, kalawangin ng mga biga at mga blok ng semento. Pero pagkatapos ay natagpuan nila ang mga butas. Perpektong bilog ang mga halagusan na pababa sa lubos na kadiliman. Nang tinutukan nila ng flashlight ang isa sa mga ito, nanlamig ang kanilang dugo sa takot. Ay, ang lalim pala dito na sobrang lalim. Ano meron? Parang may tinatago siya o may tinatago siyang tao. Oo. May isang libingan. Merong isang bagay dito. Ayos lang. Nakikita mo ang mga bote dito. Baka ito ang pasukan mula roon papunta rito. Dumi sa sahig. Mga bata, tingnan nyo kung ilang bote. May tao ba dito? Lumabas. Sumagot. Mga bata, gawa ito sa lata. Sasabihin ko na sa inyo lahat na yon. Tutal hindi pa naman tayo pwedeng bumaba. Dahil walang lubid at may malalim na butas. Pero may isang... Hindi ko alam ngayon kung ito ay isang bato. Positibo, malas, lumilitaw ako, makikita mo. Tumingin ka sa gilid, makikita mo pantalon at medyas. Hindi totoo yan, katawan ng tao. Sumisigaw ako pero hindi siya sumasagot. Kaya inisip namin baka patay na siya. Ngayon, binubuksan ko ng kamera, iniikot. Nakakabit ito sa isang mahabang tripod. Ibababa namin at aalog lang ito. Kung sakaling may mangyari, kailangan tumawag ng pulis. Nakakainis, hindi namin ito inasahan. Hinihila ko ang isang flashlight na nakakabit sa tripod. Nung una namin iniwan ang camera, madilim kaya wala kang makikita. Ngayon, ibababa namin ulit ito. Tingnan natin ang mangyayari. Papatuyin ko na ito. Iikot mo ang camera at buksan. Ayun nga pare, nagre-record na. Ibababa ko na camera at flashlight. Tingnan mong mabuti sa ilalim ng butas na yan, may tela, may damit. Sa unang tingin, parang basura lang. Pero habang tumatama ng maayos ang ilaw,
Gumagalaw ang hugis, hindi may kakaila. Katawan ng tao ang itsura. Sinubukan ng mga bata na sumigaw pero wala silang mailabas na kahit anong tunog. Kinuha nila ang kamera, itinali sa improbisadong tripod at dahan-dahang ibinaba sa madilim na balon habang nagdarasal na hindi ito mahulog. Sana hindi mahulog ang flashlight. Sumagot. Mga lalaki, mas maikling kuha. Tayo ay puro silweta. Pero hindi natin maiwasang makita ito sa video, pare. O baka may naglagay lang ng manikin. Alam mo, unti-unti itong nawawala. Lahat ng basura dito ay nilalamig natin. Kaya ngayon, susubukan ulit nating liwanagan. Tingnan mo. Ilagay mo ito sa ibaba at itali ang camera. Huwag kang magpakasikat, ilagay mo na lang. Itutok mo dyan sa ibaba at ako, ito ang pinakamadali. Tara na. Subukan mong pabilisin. Ano yan? O sino yung nakahandusay dyan at mukhang tumba talaga ito sa silweta ng tao? Ibig sabihin, siguro may jacket na may kasamang medyas na nagsisinungaling. Natakpan ng mukha niya ng hood. Hindi ko alam. O baka kalansay na lang siya, hindi na matukoy kung sino siya, kasi hindi naman nakikita. Dito, sinusubukan naming mag-isip pero walang labasan. Kaya pareho lang, kahit anong paraan ang gusto nating akyatin dyan. Kasi hindi mo alam kung ano ang susunod, pwedeng kahit ano ang nandoon. Sinusubukan nating sumigaw kahit paano. Sinusubukan naming kontakin ang taong ito. Sige, hindi mapuputol ang koneksyon natin kaya nagbibilang tayo. Malamang patay na ang taong yon. At wala na tayong magagawa kundi i-report ito sa pulis. Ang ilaw ay tumatama sa jacket, pantalon at pati na rin sa medyas. Ang muka ay parang natatakpan ng hood o baka wala ng muka, baka buto na lang talagang natira. Takot na takot ang mga lalaki. Kinuha ang kamera at agad tumawag ng pulis. Ilang oras ang lumipas, dumating ang mga rescue team sa lugar. Gumamit sila ng mahahabang patpat at bumaba sa butas para subukang mahila ang katawan. Kaya bababa tayo. Pumupunta ang mga lalaki sa pulis. Utang natin yan sa mga binti. At kunin mo na kung ano man ang kalagayan nito. Putang ina, wasak. Ruso rin siya, hindi natin siya pinapabayaan at hindi siya pumapalya. Magisa. Hindi ko siya hinahawakan, ayoko talaga. Tahimik at hindi mabasag ang putong inuulo, tol. Tara na. Sobrang advanced na ng pagkabulok kaya ang amoy ng kamatayan ay bumalat sa buong gubat. Matagal na siyang nandoon sa ilalim. Sobrang tagal na. Sino kaya ang taong iyon? Aksidente kaya ito o may nagtapon sa kanya sa madilim na hukay para itago ang isang karumal-dumal na krimen? Isa itong misteryo na hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan. Ano sa tingin mo? Sabihin mo sa akin sa mga komento. Salamat sa panonood hanggang dulo. Matatapang lang ang nakakagawa nito. Mag-like, mag-subscribe at i-activate ang bell para sa higit pang katatakutan. Sana'y maganda ang mga bangungot mo.